Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na sa YouTube channel ko. And yung mga magsusubscribe pa lang, thank you in advance. And ayan, shoutout sa mga lagi nanonood sa vlog ko, nag-share sa mga vlog ko. Ayan, thank you so much guys. Dahil sa pag-share nyo, marami kayong natutulungan. Thank you guys, thank you so much sa support. And gusto ko i-shoutout yung mga mandirigma natin dito sa Macau na laging nakasubaybay at laging lumalaban, hindi nawawalan ng pag-asa. Tama yan, tama. Yung mga nawawalan ng pag-asa guys, yan yung umuwi ng Pinas. Yun yung mga ayaw na maghanap ng trabaho. Hanggat may visa guys, may visa, may pag-asa yan. Kung maubos man, di try ulit, di ba? Posible naman sa 10 beses mo mag-try, di ba? Hindi ka makaano niyan, makahanap. Yung iba nga, yung masisipag, ilang linggo lang, di ba? Ganun talaga pag masipag, di ba? At lagi nagdadasal. Yung mga lagi nagdadasal yan dyan guys, yan yung mabilis sila makahanap ng trabaho. At yung pinaka-importante is ayusin natin yung resume natin guys. Yung maliliit yung resume dyan, palakihin nyo. Tsaka dapat kitang-kita yung experience. Ayusin natin yung resume natin guys, kasi yan yung ano natin. Kumbaga yan mga, kung sa laban, sa gera, yan yung baril natin. Kung hindi, kung paltik yung baril natin, wala tayong laban dyan, di ba? Matatalo tayo niyan. Dapat yung bala natin dyan malakas, resume natin maayos, at maraming nakalagay na experience dyan, di ba? Tsaka guys, yung mga, may mga nagtatanong kasi sa Pinas, sa mga nasa ibang bansa, kung disim lang daw ba yung resume dito sa Macau tsaka sa Pinas. Disim lang guys, disim lang. Disim lang yung resume, yung format disim lang. Kahit anong format ng resume, basta clear yung information mo. Ayusin natin yung ano guys, yung ilalagay natin doon. Dapat memorize natin yun, hindi lang naglagay ka lang doon. Dapat memorize mo yun. Dapat alam mo lahat nakalagay doon. Alam mo yung mga date, alam mo yung mga taon na nilagay mo. Kasi pag hindi mo memorize yun, sabihin nagsisinungaling ka, kahit totoo naman, di ba? Mahuli ka mahuli ka pag di mo memorize yung resume mo. Ayan guys, for today's video, ayan, for today's video, mayroon kasi nag-comment, ayan, sasagutin natin. Nag-comment siya kung hinahanap daw ba yung diploma dito sa Macau. Yan. Marami din yung magtatanong, hindi lang nakakapag-comment. Ayan, may nag-comment lang, sinagot ko. At importante to kasi daming gusto mag-Macau na nasa Pinas, na sa ibang country na gusto pumunta ng Macau. Baka hanapan sila ganun, di ba? Mas maganda na yung may alam. Dito kasi guys sa Macau, based on my experience, based din sa mga kaibigan ko, yung diploma guys hindi hinahanap dito sa Macau. Hindi hinahanap, hindi maigpit dito sa educational background, hindi. Kahit di ka nga maglagay, yung hinahanap lang dito is yung experience, tsaka yung personal personal information mo. Yun lang tinitingnan dito sa Macau. Pero yung yung educational background, hindi na. Wala silang pakialam kung nakagraduate ka ng college o nag-aaral ka. Importante dito may experience. Kahit wala silang pakialam, kahit abogado ka pa sa Pinas, kahit abogado, pulis ka pa sa ayan. Pero pag mga guys, yung mga kung applyan mo naman is mga trabaho na kailangan ng diploma ng katunayan. For example, teacher naman kasi dito guys, bihira lang.
hanapan ka talaga ng teacher na diploma. Yung teacher dito guys, hindi ano, mahirap paghanap ng trabaho dito ng teacher. Mahirap. Mga residente pwede, teacher. Pilipino na residente pwede dito, teacher. Magturo. Pero yung hindi, wala. Kung maghanap pa dito ng teacher na trabaho, di ka makahanap. Huwag mo nang pangarapin na mag-teacher ka dito. Ayan, yun. Mga therapist, yan, mga nagmamassage. Kailangan yan nila ng certificate, yan. Ng certificate, diploma. Hanapan niya sila kung totoo. Nursing, mga medicine na sample. Dun ka sa nagtrabaho ka sa ano, sa example, mga caregiver, yan. Hanapan ka niyan. Caregiver, diploma, kung nursing ka ba, kung kailangan nursing ba yung hinahanap nila, yun, hanapan ka ng diploma. Yan yung mga hinahanapan ng diploma guys, ng mga trabaho dito sa Macau. Pero the rest, for example, mga cleaner, dishwasher, room attendant, basta lahat, yung mga sinabi ko lang, yun lang hinahanapan ng ano, ng diploma. Caregiver, yan. Caregiver guys, ano yan dito, marami din naghahanap ng caregiver. Maraming kuta ng caregiver dito guys. Ngayon karamihan ng post caregiver sa group. Caregiver, yan, mga kitchen helper, chef cook, yan. Dami kasi mag-open yun dito restaurant eh. Dishwasher, mga basta mga trabaho sa ano, sa restaurant, yan. Sa hotel naman, mga room attendant, cleaner, yan. Sa mga hotel na trabaho, wala, hindi na guys dito hinahanap yung diploma pag mga ganyan trabaho. Kahit nga walang pinag-aralan dito pwede. Kaya maganda dito maghanap ng trabaho, lalo ng mga walang pinag-aralan. Sa Pinas, diba sa Pinas, high school graduate ka lang, ay naku, hindi ka makahanap ng trabaho dyan, pahirapan pa. Kung hindi ka pa may bagger, hindi ka makapasok, diba? Kung makikipagsabayan ka sa mga may mga pinag-aralan sa Pinas, hindi ka makahanap ng trabaho, kawawa ka lang dyan. Pwede sa mga pabrika, ganun. Dito sa Macau guys, maganda. Kung wala kang pinag-aralan dyan sa Pinas, high school graduate ka lang o elementary, try mo mag-Macau. Kailangan mo lang lusutan yung isa immigration. Yan, gagawa ko guys ng video about dyan sa paano makalusot sa immigration, para may idea kayo yung mapupunta ng Macau. Yung mga mag-cross country naman, kahit wala na kang diploma, hindi na kailangan yan dito. Kaya yung mga magba-Macau na walang pinag-aralan dyan sa Pinas, diretso na kayo dito, mag-tour lang kayo sa Macau, tapos sabay apply. Wag lang kayong maingay na mag-apply kayo, mag-tour lang talaga, diba? Kasi pag maingay kayo, mamaya matunugan kayo ng mga taga-immigration dyan, upload ka nyan, diba? Dito ka na mag-ingay pagdating mo sa Macau, diba? Dito ka na tumawa ng malakas, nakalusot, diba? Ganun. Wag mo nang problema yung mga diploma na yan. Kaya yung mga nasa Pinas guys, na elementary lang, yung mga kahit di nga nag-aaral, pwede dito, diba? Lagay mo lang sa resume mo, maggawa ka ng kung para dumami lang. Kaya yung iba nilalagay lang nila doon na college graduate para magkaroon lang ng ano eh. Yung iba nga high school lang dito eh, diba? High school lang nandito. Tapos yung mga katrabaho nila, mga cleaner, high school. Tapos yung iba nga, pinagawa lang sa recto yung ano eh, yung high school na diploma eh. Eh di naman hinanap dito eh. Kumuha pa rin sila para sigurado daw, diba? Okay na rin ganun. Mga kasama nila, mga sa bangko, pero sila cleaner, diba? Wala dito, wala silang pakialam kahit saan ka kahit accounting ka pa, diba? Sa Pinas, pag accounting ka, lakas ng loob mo eh. Lakas mong mga asar dyan sa mga ano eh, high school graduate. Pero pag dito, wala silang pakialam. Bahala, hindi ka nga nag-aaral eh. Kahit high school ka lang pwede. Mga walang ano dyan sa Pinas, mga nasa probinsya, mga ano lang, grade 1 lang pwede dito, grade 1, diba? Basta marunong ka lang mag-English kunti, pwede ka na dito. Basta may alam ka lang sa English, pwede ka na dito. Ayan, punta na kayo dito, yung mga ano,
gusto mag-Macau, problema lang natin dyan is sa immigration. Kaya lang lusutan nyo yan. Pag nakalusot kayo dyan, yan yung pinaka-happiest moment nyo sa buong buhay nyo. Pag nakalusot kayo ng immigration dyan sa Pinas. Yun lang guys. Sana may tututunan kayo sa share ko ngayon. And thanks so much guys. And I love you all. Pray po tayo lagi. God first. And thanks so much guys. And I love you all.